Ate Joey, ang dami mo nang pinakitang resibo, pictures and chats, pero sila until now wala. At ngayon ang problema nila, yung timestamp nung chat at saka nung picture. Diyos ko! Kaya ikaw, Maharlika, ikaw ang scammer, ikaw ang sinungaling, ikaw ang sumisira sa Duterte movement. So ngayon, ano yung mga binabato nyo sa akin? Ang binabato nyo sa akin, yung 2 transfer ni Maharlika, liquidated. Fully liquidated. Pinakita ko sa inyo kung saan napunta exactly. O ngayon, yung dun kayo sa kay Kuyang Jonathan Morales, Kuyang Jonathan Morales acknowledged that he received the 120K. Full. Kasi yun ang commitment ng hindi mo pera yan group. So ngayon, ang tanong, asa ng 36 million na pinanggastos ninyo sa pagkain? Ako kasi, pag nanonood ako ng mga, for example, kagaya niyan sa inyo, for example, The Fight, nagdo-donate ako just to say thank you for doing that. Thank you for your effort. Thank you for your time. I appreciate you. Nagbibigay ako. One time kay Maharlika, nag-donate ako. Clinic ko yung aking, yung e-wallet ko. Clinic ko siya. Diretso na yung pera and everything. Tapos, after a few weeks, nagkaroon ako ng deduction 3 times. 3 times. Hindi pa nangyayari sa akin yan. First time nangyari sa akin yun. 3 times. May experience din si Ina. Oh, Naku, na-brought up mo, Miss Che. Nahakrin akin. Dahil kay Maharlika, ang laking sagabal sa akin and I have to answer CC 3 times. Nagpunta ako yung Europe without CC, sabi ni Ina. Joey, pakidebunk yung time na pinakita ni Maharlika sa post mo na may picture ng groceries. Pinapalabas niya na may discrepancy ang time. Please highlight it because hindi ko alam kung bakit nalilito ang mga tao. Sige na, may explain ko yan. Diyos ko po naman, sobrang stupid na nito. Kailangan ko po bang i-explain? Tangina, binobobo na kayo ni Maharlika harap-harapan. Kailangan ko po ba i-explain yan? Tingnan nyo yung mga cellphone ninyo. Yung mga pag nag-send kayo ng video, pag nag-send kayo ng picture, tapos na-delay yung pagkaka-receive ng kabilang it can happen. Diyos ko po naman. Nangyayari po yan. Kasi yung text, mabilis siyang makarating. Pero yung video or yung picture, sometimes loading. So, ibig sabihin, maaaring sinend mo yan ng mas maaga, pero mas late nakarating dun sa kabila. So, ibig sabihin yon sa timestamp ko yon, timestamp ko. Account ko yun di ba? Account ko yon. So, sa timestamp ko, ibig sabihin, 6:58, ano bang oras yon? 6:58 ko sinend. Pero yung sinend ko na text, mas maagang nakarating kay Maharlika. Pagkatapos, yung picture, mas late siyang na-receive ni Maharlika. Ganun lang yun. Nagwa na kayong tanga ni Maharlika. Diyos ko. The problem is you always give Maharlika some credit for whatever she is saying Yun yung problem ano naman sinungaling. Sinungaling talaga. Nilagyan mo daw ng picture yung message mo kanina, saan mo raw ninakaw yung picture ng grocery, tapos nakakaloka, ang daming naniwala sa kanya. Parang sobrang tanga na nung mga So ito yung screen recording. Ayan, ni-record yan from my phone. Screen recording yan from my phone. So yan, so sinasabi nila, yung message ko 7:06. Pagkatapos yung picture, ang timestamp is 6:54 PM. Okay? 6:54 PM, pagkatapos may arrow pataas. So, ibig sabihin, 6:54 PM ko siya sinend. Ganon yarn. Ito yung screenshot niya. Ayan. 6:54 PM, 7:06 PM. Kasi nga, text lang yan pagkatapos itong picture, sometimes, yung picture na yan, 6:54 PM ko sinend. So, ibig sabihin, na-receive lang siya after some time. So, anyway, if makikita nyo dito sa part na to, 6:54 PM, sorry, nakaharang kasi to merong arrow na pataas. First time bang nangyari sa buhay niyo? First time ba nangyari sa buhay niyo yan? Diyos ko. Ayan, 6:54 PM, tapos may arrow pataas. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yun yung time na sinend siya. Diyos ko. Pinapalabas niya na walang pic sa convo nyo at nilagay mo lang daw yon kasi hindi pantay. Sobrang kakabwisit na, ayaw talagang patalo. Ano ang tawag dito? Alam mo, Maharlika? Mother Canor. Huwag mo sagarin yung katangahan mo. Apyan ng Trima. Diyos ko, ano ba yan? Apyan ng Trima. Tumingin ka. Ayan o. If you think I am lying, Diyos ko, kasuhan mo. Diyos ko.
So anyway, aside from that, sige tapusin ko na nga to since nandito rin lang naman na tayo. So ngayon, kine-question din nila yung tungkol doon sa kay Jonathan Morales. Okay? Eto, na-mention ka na to kanina, pero uulitin ko lang. Okay? So sinasabi nila, nagsulisit ka kay Jonathan Morales, ganyan-ganyan. Well, sige sabihin na natin, no? Kasi ano ang tawag dito, hindi naman talaga ako nagsulisit dyan. Ang una dyan, nagpadala ko ng pera kay Jonathan Morales. And then, a lot of people are asking me how to send money to Jonathan Morales. So ngayon, ayaw nga nila Maharlika at nung isang kaibigan ni Maharlika na ibigay at i-post yung account ni Jonathan Morales. So ngayon, sa Hindi Mo Pera Yan group, ang daming gusto magpahatid ng tulong kay Jonathan Morales. Kasi talaga namang iniipit na siya nun sa Senate eh. And at that time, I also wanted Kuyang Jojo to feel na meron siyang kasama sa laban. They announced na si Jonathan Morales ay kakasuhan ng meron daw siyang 3 ina-expect na cyber libel case na kung saan baka ma-issuean siya ng warrant of arrest sa next na pag-attend niya. So therefore, ang importanteng kailangan maihanda ay pampiyansa niya. So yun nga, that would be around 40,000 for each. So that's going to be 120 pesos. 120,000 pesos. So yun yun. Actually, pinost yan ni Channel 167 eh. Ang linaw-linaw ng explanation ko doon kung para saan yan eh. Ganyan. So, hindi ko talaga yan sinimulan. It's just that marami talaga mga taong nagtatanong sa akin kung paano makapagpadala ng pera kay Jonathan Morales. Okay. So, i-ano ko lang sa inyo kasi nag-conclude yung 120,000 na ibigay ko ang kumpletong target ng Hindi Mo Pera Yan group na 120,000 pesos noong May 26, 2024. Okay. So, noong May 26, 2024, hindi talaga na-kolekta yung buong 120. So, yung 120, ima-minus nyo yung 7,895. Yun lang talaga ang nakolekta. Yun lang talaga ang nakolekta. Pero, sinara ko na 120,000 pesos. I also made an announcement doon sa Hindi Mo Pera Yan group, okay, para ma-achieve ng grupo ang kanyang goal. Okay? So ngayon, sasabihin niyo nagsisinungaling ako, ganyan-ganyan. Ay, hindi, nagsisinungaling ka, ganyan-ganyan. Okay. May 13, ayan, May 13. Yung kaibigan namin ni Maharlika, common friend namin ni Maharlika, binigay niya yung account ni Jonathan Morales. Sabi ko, sige, pwede bang i-share yung banking info? Malamang hindi, no, ate. Sabi ngayon ni VLG, ask muna natin si MD, parang hindi ata, sa atin lang yan binigay. So May 14, naggawa ako ng transfer ko kay Kuyang Jonathan Morales ng 5,000 pesos. Yun yung una kong transfer kay Kuyang Jonathan Morales. So ngayon, nung 14, nagtanong ako kay, sabi ni Maharlika, yung unang account na binigay na to, okay, na sa anak to ni Jonathan Morales palitan daw yan. Okay? Palitan daw yan nung May 14. Palitan pala natin yung account number at pinayuhan ako ng kapitbahay ko na lawyer. Ano to? Message to ni Kuyang Jonathan na finorward lang ni Maharlika. Kasi at this point, walang nakakakausap kay Jonathan Morales, si Maharlika lang. Palitan pala natin yung account number at pinayuhan ako ng kapitbahay ko na lawyer na wag ko daw gamitin ang account ng anak ko. Dito na lang. Ayan. So, account number ending 4731. So, sabi nga ni Maharlika sa akin, Joey changed the account number daw. So, sabi ko, copy mother. Ayan. Sunurin ako Ayan. Tapos, sabi ni Maharlika, nagpaalala siya ulit nung May 15, Joey, don't expose na may direct contact ka kay JM. Meron tayo intermediary. Okay? So, yung intermediary nga na yun yung account na binigay ni Maharlika. Okay? Yun yung account na binigay ni Maharlika. Mukhang galing rin naman yun kay Jonathan Morales. So, ngayon, pinost ko sa hello everyone, please understand that I cannot share the banking details for JM's benefit. The information I have was obtained through very trusted intermediaries. Maraming salamat sa pag-unawa. Ganyan. Sino intermediary dyan? Si Maharlika. Malinaw. Ayan. So ngayon, ito na yung start ng May 14. Ayan, yung 5,000. Galing sa akin yan. Yung mga sumunod, may mga nagtatransfer, okay? Ngayon, pag nagpadala sila sa akin, tinatransfer ko isa-isa.
Okay? Tina-transfer ko isa-isa. So, kaya maraming transaction to. Kasi nung May 14, iniisa-isa ko yung transfer. Ayan, 4,990, 500, 1,990. So, nakikita niya, meron niya InstaPay lahat na 10 pesos bawat transfer ko. Ayan. Okay, 2,045, 500, 5,770, May 14 yan. Tapos May 15, inatado ko na. Okay? Sa isang buong araw, lahat ng nag-transfer ng araw na yon, iniisang transfer ko na lang. Okay? So, nag-transfer ako 28,800. Okay? 18,500, 14,050, 20,100, 20,100, ayun. 9,850, 7,895. Ayan. Ito yata yung huling transfer ko sa kanya eh. Ayan, sa akin na to galing. Ayan. So anyway, ayan yung mga resibo. Ngayon, meron kaming third party na kaibigan. Okay, na kaibigan ni Maharlika. Etong si VLG, dun sa kanyang account na yan, yung sa account niya yan, diyan ko nilista lahat ng mga pangalan na nagbigay. Diyan ko nilistahan lahat ng mga pangalang nagbigay. Gumastos ka pa, Joey, sabi ni Ate Che. Ate Che, kilala mo ako, di ba? Kilala mo ako, Ate Che. Di ba, Ate Che, nung ikaw, tinulungan mo kaming lahat doon sa Hindi Mo Pera Yan na campaign. 'Di ba? I brought my own inventory para doon. Sarili kong mga t-shirt sa dati kong negosyo, dinala ko 'yon sa Hindi Mo Pera Yan. At gusto ko dagdagan ko kung ano man yung mga initiative mo para doon sa campaign. 'Di ba? So ngayon, kaya nyo bang magpakita ng resibo? Ayan, si Kuyang JM, in-acknowledge niya. This completes the 120k goal of Hindi Mo Pera Yan group. Mag-ingat ka po lagi at kami ay nasa likod nyo. In-acknowledge ni Kuyang JM. Kaya nyo bang gawin yan? Kaya nyong mag-liquidate? Pwede bang umakyat at magkwento? Sige, Ate Che, akyat ka po. Ate Joey, ang dami mo nang pinakitang resibo, pictures and chats, pero sila until now wala. At ngayon ang problema nila, yung timestamp. Nung, tawag dito, yung timestamp, nung chat, at saka nung picture. Diyos ko! Kaya ikaw, Maharlika, ikaw ang scammer, ikaw ang sinungaling, ikaw ang sumisira sa Duterte movement. At hindi ko maintindihan doon sa mga tao who are not taking a stand on this. Shame on you! So ngayon, ano yung mga binabato nyo sa akin? Ang binabato nyo sa akin, yung dalawang transfer ni Maharlika, liquidated. Fully liquidated. Pinakita ko sa inyo kung saan napunta exactly. O ngayon, yung dun kayo sa kay Kuyang Jonathan Morales, Kuyang Jonathan Morales acknowledged that he received the 120k. Full. Kasi yun ang commitment ng Hindi Mo Pera Yan group. So ngayon, ang tanong, asa ng 36 million na pinanggastos ninyo sa pagkain? Asaan? Ngayon, lahat ng mga nagbigay, nag-donate kay Kuyang Jonathan Morales, okay, they receive those receipts also kung saan nakaatado yung kanilang sinend na pera for Kuyang Jonathan Morales. I sent each and every one their receipt. At sinabi ko, ma'am, yung pinadala mong 500 kasama dito sa 28,000. Naluloka ako sa kanila, Joey. Ang cheap nila, promise. Sobra. And it's becoming really, really unhealthy. As in, nag-start kami ng Hindi Mo Pera Yan first quarter ng 2024. Ang birth noon is on the first quarter of 2024. Tapos puro ganito lang yan, live. And then merong genius idea si Joey and then si Sas about Hindi Mo Pera Yan, di ba? And then lahat nag-contribute, pati yung QR code nga, di ba? Contribution. Oo. QR code was contributed by an IT viewer. Gumawa siya ng QR at ng webpage for Hindi Mo Pera Yan. Yes. Yun ay idea ng bawat isang na nakikinig at nagkikare na ano bang po pwede natin gawin. Kasi kung daldal lang tayo ng daldal, wala naman tayong magagawa eh. Kaya dapat merong parang tangible stuff na po pwede mong gawin. So sabi, ewan ko, galing sa'yo siguro yung idea ng t-shirt, diba? Sa'yo yung galing na idea na t-shirt eh. Nagsabi si Maharlika na, si Sas na mag-print tayo ng t-shirt, ganyan. Tapos sabi niya, sige, mag-ano tayo, gano'n. I wanted to create a t-shirt. Sabi ko, gawa tayo ng
pero yung gusto kong t-shirt, yung maganda yung quality, yung parang hindi election shirt. Correct. Yung maging ano siya, yung conversation piece ba? Pag pupunta ka sa birthday, pupunta ka ng concert, pupunta ka ng mga mall or something like that. Ganun. You are wearing the QR code at the back. Yes. Yung pong t-shirt na yan, na-conceive yan ng mga tao, kasama si Joey, kasama si Sas, ng isang live, which is a beautiful thing. Kaya yun ang sinasabi kong, that separates you from boys to men. Alam mo yung talagang gusto lumaban. Kasi naalala ko, nung nagawa na yung t-shirt na yan, everyone na nakatanggap ng t-shirt takes a picture ng t-shirt na proud sila. And then, yung mga tao, ginagamit nila yung t-shirt to say, hey, I'm one of you. I also want to fight. Ito yung aking message. So, yun sana yung magandang message na hindi puro chismis. Si Joey lang ang nag-iisang vlogger na nakapaggawa ng ganyang klaseng campaign in a national level. Kasi nung kino-conceive na yung idea na yan, anong gagawin natin sa maganda yung idea, pero we need something tangible, di ba? Tapos, in-SMS ko si Joey. Sabi ko, Joey, I can donate 1,000 t-shirts. So, bibigyan mo ako ng breakback. Binigyan niya ako ng choices. Dear people, si Joey, hindi ko nga ina-expect eh. Kasi pag nagbibigay ka, pag sinabi mong, I'm in. Kasi ako, I'm in. Kasi full yung trust. I never expected that she gave me, I think, 3 or 2 choices. And then yung kanyang preferred kasi gusto niya na pang-gimmick t-shirt din. Nasa akin pa yan, nasa akin pa yung mga ni Joey na nakakatuwa naman. Kasi I don't need that. I mean like full trust, okay lang to. Pero si Joey, in-insist niya, isa-isa people, isa-isa. Pati yung mga cost. I mean, she doesn't have to do that kasi nasa kanya na yung trust ko eh. Tapos one time nga, ewan ko, sumagi na lang sa isip ko, sabi ko, Joey, paano mo naging sikat ka na parang baka maging TP ka? I mean, alam mo yun, kasi traumatized ako kay TP eh. Tapos sabi sa akin ni Joey, in a heartbeat, hindi nag-iisip, kaya alam kong totoo, ate, ako ay daughter ng tatay ko. Yun ang sabi niya sa akin. Na yung kanyang values, yung kanyang morals, yan ang nag-uugat niya, yung kanyang father. So, hindi na ako nagtanong kasi alam mo yung tao na hindi nagsisinungaling, makikita mo kasi na hindi siya nag-isip eh. Kasi ako kay TV, traumatized na ako dun eh. Kasi dun, nakain ng sistema eh, nakain ng pera. What can you do, di ba? So, yun na yun. Pero nung sinabi ko kay Joey yun, bigla niya yung sinabi. And I said, okay. I trust her totally. Kaya kung aanihin niyo si Joey, kung bibirahin niyo si Joey, ito muna ang aking quality standards ko. Produce a campaign as big as hindi mo pera yan, nationwide, bago niyo birahin si Joey, kasi siya lang nakagawa nun eh. Sa akin pa yung resibo. And every time bago dumating yung pera kay Joey, ini-SMS ko siya, nandiyan na ba? Sasabihin niya, hindi. Siyempre, kasi, we need to do it fast. Tapos, nung sinabi sa akin ni Joey, binigyan niya sa akin, pati yung sa bangko, yung breakdown ng bangko. I mean, guys, ewan ko, hindi ko talaga maintindihan. Yan kasi ang ibig sabihin, pag may passion ka, whole heart yung ini-invest mo. Pero pag ang tingin mo sa ginagawa mo is negosyo lang, 50% passion, tapos siguro 50% yung business mo. I mean, kilala ko si Joey, 2024, we started this, kasama si Sas, it was a very nice, ang tawag dito, live, kasi lahat nag-contribute. Yun naman kasi ang beauty nun eh. Kasi kung puro chismis ka lang, entertainment yun, pag tapos na yung chismis, pag nakuha mo na yung high mo, uwi ka na sa bahay, matulog ka rin, it's finished. Pero yung ginagawa ni Joey, iba yun eh. Iba yung dating. Every time sinusuot mo yun, hindi mo pera yan, t-shirt, meron kang proud ka kasi I'm part of this fight. Isa ako dito. Yung mga hustles natin sa buhay, yung mga trabaho natin, at the end of the day, pagod tayong lahat, pero there's perhaps 1 to 2 hours na you can do something for your country. You wear the t-shirt and you feel proud na, hey, I'm part of you guys. Nagawa pa nila yun? Nagawa nila? Di ba hindi? Puro hingi lang sa inyo. Walang return of investment. Parang walang ganun. So, don't. Kasi kung gaganyanin si Joey, ako talaga ang haharapin niyo. Ako talaga sabi ko, excuse me. Hindi lang 5 ang aking kinontribute dyan.
And she gave me, kahit hindi ko kailangan, breakdown of every centavo na binigay ko sa kanya. Ano nga, abonado pa nga yan eh. Abonado pa nga yun si Joey. Walang bayad yung pagod. Alam mo yun, ako kasi, nasa marketing ako, lahat ng kilos mo may bayad. Ito si Joey, walang bayad eh. Gusto ko nga sabihin, Joey, kumuha ka na lang ng part mo dyan sa hindi mo pera yan na fund natin. Give yourself something kasi ang tawag dito, sino magbabayad ng time mo? Sino magbabayad ng effort mo? Sino magbabayad ng makukulit na nanghihingi ng information? Lahat yan takes energy, takes time and energy that costs. Ewan ko pero dito kasi sa Switzerland, everything costs. Every second of your time, pag hindi private, it costs. So alam ko na, God, Joey, that's passion. That's passion talaga. Hindi ko ini-impose sa lahat. Ako naiintindihan ko, no? Sabi ko nga, when I really believe in something, willing talaga ako makipagburahan ng mukha. Naiyak ako kay Ate Chi kasi binanggit-banggit pa yung tatay ko eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, Joey, yan kasi, kasi ang sa akin kasi, makuhuli mo ang tao if she's saying, or honest, pag tinanong mo siya in a moment na hindi na-expect. Alam mo yun? Kasi wala siyang time mag-isip eh. So yung top of mind, yun yung puso ng tao. So nung tinanong ko sa kanya na, all of a sudden sinabi ko dyan, o baka naman mag-iisip, parang maging si Tipi niyan, pag sikat ka na and everything, baka iba na yung magiging fight mo. Tapos sabi niya, hindi, in a heartbeat, hindi. So alam ko, ang pinanggagalingan, ugat ng taong to, is yung kanyang morals na tutunan niya sa kanyang mga magulang. Yan talaga. Sa akin pa yung mga resibo. Kaya, huwag yung gaganyanin si Joey, ang chip nyo. Tsaka meron pa akong, ayaw ko Joey, I'm just going to say this, and then, tapos na ako, bababa na ako. Ako kasi, pag nanonood ako ng mga, for example, kagaya niyan sa inyo, for example, The Fight, nagdo-donate ako, just to say thank you for doing that. Thank you for your effort. Thank you for your time. I appreciate you. Nagbibigay talaga ako. Kasi kung bakit wala naman ako dyan eh. One time kay Maharlika, nag-donate ako. Clinic ko yung aking, yung e-wallet ko. Clinic ko siya. Tapos nung clinic ko siya, nagkaroon parang konting, parang nag-shake yung, parang merong, ang tawag kasi doon sa German Blitz eh. Parang light, parang nag-snap, parang nag-ganon. Tapos, dinisregard ko siya. Tapos sabi ko, okay, good. Nag-diretso na yung pera and everything. Tapos, after a few weeks, nagkaroon ako ng deduction 3 times. Hindi pa nangyayari sa akin yan. Kaya, I'm not saying na nahack yung aking e-wallet doon sa live ni Maharlika or anything. I'm just saying na first time nangyari sa akin yun. 3 times. Kaya nung nagsasabi si Maharlika na, ay nako, meron dyan ewan ko si Banat Bay, tinitira niya dun eh. Si Banat Bay nag-donate, tapos binalik uli. Tapos sabi ko, kinancel ko rin yung aking kinancel ko rin yung deduction ko na 3 times or 2 times kasi it was hacked. Tapos sabi ko, sige, pag nag-name si Maharlika ng mga taong nag-take back ng mga donation, I'll tell her na, I just gave 1 and then 2 to 3 weeks after niya, nagkaroon ng deduction at my account. Sa'yo lang nangyari yun. So, ang ginawa ko nun, yung credit card ko, humingi ako ng bagong credit card sa aking bank, tapos hindi na ako nanood ng live, kasi takot ako, sabi ko, what the F? Diba? Bakit nangyari yun? Pero, funny thing is, hindi lang kasi si Joey ang sinusundan ko, at saka hindi lang si Joey, yung ina-admire ko mga tao na binibigyan ko ng thank you for your time and your effort. Never na nangyari yun. Sa kanya lang. I'm not quite sure, baka mamaya hindi alam siguro yun ni Maharlika or alam niya siguro yun. Merong strange thing dun sa kanyang sa kanyang live. So, sa kanyang, may experience din si Ina. Naku, na-brought up mo, Miss Che, nahack rin akin dahil kay Maharlika. Ang laking sagabal sa akin and I have to answer CC 3 times. Nagpunta ako Europe without CC, sabi ni Ina. Grabe! Kasi alam mo nangyari sa akin, Ina? Ang nangyari sa akin, clinic ko yung e-wallet ko, nag-freeze yung screen ko ng perhaps a second lang. Kaya parang glitch lang siya. And after
3 weeks, nagkakaroon automatic deduction doon sa aking account. Pero sabi ko, it's really, really strange because it never happened to me sa kahit sino mga taong na-admire ko. Only sa live niya. Kaya nga sabihin ko kaya to, pero hindi ko naman sinasabing siya yun, pero kung sakasakali nangyari ng one time, para bang siguro na pag nagkataon lang, pag 2 times, coincidence, pag 3 times, it's a pattern. Ayun, parang automatic membership fee, sabi ni I do not know. Hindi ko pa kasi naranasang magbigay ng palipad kay Marlica. So, ayun, anyway, ayun na nga, no, ako yung pamantayan ko talaga sa mga ganito-ganito. Kasi hindi naman talaga ako takot sa resibo eh. Hindi ako takot na mag-liquidate, hindi ako takot na. Tingnan na, sige, ano natin yan. At hindi ako takot kasi ang aking laging ginagawa. Kanina nga kausap ko si Ma'am Relda, kausap ko sa phone. Sabi ko, Mami, kasi ako, every time na kunwari merong mga meron akong project, meron akong gagawin, ganyan. Pagkatapos, kagaya ni Ate Che, Joey, sige, tara, let's do that, ganyan, ganun. Hindi ako mapapakali na kukunin ko lang yung pera niya, tapos ako, wala akong ambag. As in, hindi talaga ako makakatulog dyan. Kailangan meron talaga akong ambag. Kailangan talaga meron akong dagdag doon.